Kinumpirma na ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang pagiging bangag ni BBM. Galing mismo sa bunganga ni VP Inday Sara Duterte. At ang sabi niya, hindi na daw yan sekreto, mga kababayan. Sa makatuwid, alam na daw yan doon sa Maynila. At hindi na daw nila yan tinatago. Ang kabangagan daw ni BBM, mga kababayan. Sa makatuwid, nung nagsasalita si VP Inday Sara Duterte dito, andyan si Mangga ay may Mangga, mga kababayan, pinalaya si VP Sara. Alis muna, alis. Dahil ayaw kong marinig mo ang mga banat ko sa kapatid mong bangag, sabi ni Sara. Panoorin niyo po, ha. Ita-translate muna natin, mga kababayan, ha, dahil nasa local dialect. Andyan siya sa Cebu City, mga kababayan. Ang sabi ni VP Inday, kaya pinaalis ko si Amy Marcos. Senator Amy Marcos. Mangga. Kaya dili ko gusto bubana sa iyahang insuon pangagbaya. Dahil ayaw kong marinig niya ang banat ko sa kanyang kapatid na bangag. Bangag pa naman, sabi ni VP Sara Duterte, ha? Insuon pangagbaya. Bangag baya, oh. Bangag pa naman. Yan ang translation niyan, mga kababayan. Nasunod ko siya ato. Oh, nagalit siya nun. Pagtawag nga ng tambaluslos kay kaysa na siya kay tambaluslos. Oh, at nung tinawag ko rin ng tambaluslos si Martin Romualdez, si tambaluslos. Kay Tambi. Tawag ko siya bangag ni. Tinawag din siyang bangag ni PRRD. Oh. PRD. Oh. Kay siya. Galit na galit siya. Ya karon dili pa din siya magpa. At ngayon, hindi pa siya nagpapadrug test. Dili niya ipakita sa inyo, ha, ang iyang kapasidad. Hindi niya pinapakita sa inyo ang kanyang kapasidad. Sa utok karon. Sa utak ngayon. Mahimo nato leader. Para maging leader natin. Tungod kay tinuod ang ilahan kinabuhi. Dahil totoo ang kanilang mga ginagawa na kabangagan. Oh, yung tinutukoy ni VP Sara Duterte, mga kababayan, yung paggamit-gamit ng mga pulbo. Oh, si Sara Duterte na mismo ang kumpirma, mga kababayan. Hindi naman na sikreto dito sa kanila. Hindi na yan sikreto sa kanila. Trabaho magtanan. Alam na ng lahat. Hindi naman nila tinatago. Hindi na rin nila tinatago. Oh. Unang ang mga tao pod, Kaya ngayon, ang mga tao rin, wala ako'y respeto sa palaot. wala na rin respeto sa batas ang mga tao. Dahil ang kanilang leader ay walang respeto. Naghanod ang droga sa komunidad. Dumarami na rin ang droga sa komunidad. Grabe. So, may pakialam. Dahil walang paki Ang nasa ulo. Ang nasa head, mga kababayan, which is the BBM. So, ang nasa tiil, kanya-kanya sila o ilahang negosyo sa droga. O, kaya ang nasa ilalim, mga kababayan, kanya-kanya ring negosyo sa droga. Grabe. Muna na yung ikabo. O, yan ang nangyayari Kaso. sa ating bansa ngayon. Kaya ginaingon ako na ilahang plano sugod sa charter change, Yang sinasabi ko na kanilang plano tungkol sa charter change, sa impeachment, kay Pangulo Rodrigo Duterte, hanggang dyan sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. kalo si Senator Amy anak na Alam yan ni Amy Marcos. tungod kay atong tuig 2023 pagkatingog na ko Dahil nung taong 2023, nung narinig ko nagplano sila o impeachment sa ako na nagpaplano sila ng impeachment sa akin, tingnan ako siya istoryahan na imuhang igsuon. sinabihan ko si Amy, pagsabihan mo ang kapatid mo. Malamang eto yung mga kababayan ng panahon na group chat nila, sabi ni VP Sara na, pagsabihan mo yung kapatid mo. Kung hindi, itatapon ko yung ama nyo sa West Philippine Sea. Uhukayin ko, itatapon ko sa West Philippine Sea. Malamang yun ang time, di ba? Istoryahan na siya. Oh, sabi niya kay Amy, pagsabihan mo yan, kausapin mo. Kay wala ko'y ginabuhat dito. Nagsige ko Dahil wala akong ginagawang masama dito. trabaho sa DepEd Nagtatrabaho lang ako sa DepEd para dunay maingon ang iyang administrasyon nga nabuhat para sa edukasyon. para may masabi itong si BBM na may nagawa itong kanyang administrasyon. Pagkahumandig ko nila undangan,
Tapos hindi nila ako tinigilan. Nagstorya may tulog. Nagkatulay niya, kami nagtulog. Nag-usap kaming tatlo. Kami lang tatlo. Nagkaharap kami. Presidente, ako, Senator Amy. Si Amy, si Ngagngag, at si Sara Duterte. Pagbuhan ni o charter change. Doon na daw sinabi ni Ngagva, mga kababayan, na gagawa kami ng charter change. Si Senator Amy. Nagalit si Senator Amy. Kaya giingon niya, ayaw ninyong ilara ang mga tao. Dahil sabi ni Amy, huwag niyong lokohin ang mga tao. Ingon mo economic provisions. Sasabihin niyo lang na economic provisions? Pero kibaw ng tanan, aplihan na ninyo. Kaya gusto ninyo. Pero alam namin lahat, bubuksan niyo yan dahil gusto ninyo. Pagdating sa pagpili o Prime Minister. Napupunta tayo doon sa pagpili ng Prime Minister. Pili o Prime Minister, pipila na lang ang pili na 300 ka po. Mga kongresista na lang, mga kababayan, ang magde-decide kapag mangyaring pipili na lang ng Prime Minister. 350 ka buong Pilipino. 350 na Pilipino. Mag-listen man sila. Nahihirapan kasi sila, mga kababayan. Ang ilang kalaban. Kung ganito ang kanilang kalaban. Ang katauhan. Ang taong bayan. Kailangan kalaban sa eleksyon. Kung ang taong bayan ang kanilang kalaban sa eleksyon. Kaya pinipilit nila ng charter change, mga kababayan, dahil yung mga buhaya na lang na mga kongresista ang kanilang ikokontrol. 350 na lang, mga kababayan. Kumpara sa milyon-milyong mga Pilipino kapag ganito pa rin ang paraan ng pagboto ngayon. Una, pagamyo nila. Kaya pinapaliit nila, mga kababayan. Charter change sila. Nasupos. Yung mga botante, yung mga buhaya na lang. Kaya nagalit. Senator Amy. Nagalit si Amy daw dito, mga kababayan. Naglalis sila sa atubangan. Nag-away daw sila, mga kababayan, si Amy at si Ngagngag sa kanyang harapan. Unang kasulti yun to sa inyo, ha? Lahi-lahi ang tao tanan. Kaya masasabi daw niya, mga kababayan, na iba-iba daw talaga ang mga tao. May duha ka tao, makarinyo. Isa nang galing ang kambal. Kahit pa daw kambal, mga kababayan, hindi daw magkapareho. Lahi-lahi o katasan. Gayon pa man, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Malamang iba-ibang hugis ng mangga, pero parehong mangga. Ang konstitusyon. Kaya gusto nila tanggalon si Inday Sara. Bakit nila gustong amendahan ang konstitusyon? Dahil gusto nilang tanggalin si VP Sara. Tanggalin nila ang Vice President. Tatanggalin nila ang Vice President. Prime Minister. Kunya na. And then, ang gagawin nila, mga kababayan, maglalagay sila ng Prime Minister. Ay mga Deputy Prime Minister. So, ang magsisilbing Vice President, mga kababayan, ay ang mga Deputy Prime Minister. Lahat, mga kababayan, kukuha doon sa Congress. Tanggalin nila sa katauhan ang katungod bumoto. Tatanggalin nila sa mga tao ang karapatang bumoto ng leader. Kung kinsa ang leader. Kaya ang bumoto sa Prime Minister, kinsa naman? Dahil ang boboto sa Prime Minister, sino? Sino? Ang mga buhaya. Aya. Sila na may bumoto. Buhaya. Sila na lang ang boboto. Sila na may bumoto. Ang participation na lang natin, mga kababayan, kung sino ang ilalagay nating representative na buhaya dyan sa Congress. Parliament ng tawag nila, mga kababayan, ay kapag magka-charter change na. Tapos sila na lang ang pipili, mga kababayan, kung sino iluluklok nila. Sa Prime Minister, dili man kita. Sa ato ang konstitusyon karon, kitang tanan. Sa ating konstitusyon ngayon, tayong lahat ang namimili, mga kababayan, kung sino ilalagay nating presidente, leader. Itagaan o right to vote for president. We have the right to vote for president. Pagkabot dito sa PI, abyuhan, yung mga Prime Minister. Pagdating doon sa People's Initiative, mga kababayan, gusto nilang palitan, gawing Prime Minister. Oman, papaon na si Inday Sara. And then, i-erase na si VP Sara. Wakman, nahitabo. Hindi kasi nangyari Hindi natuloy. Kailangan gasto. Ang laki na ng kanilang gastos. Billion. Billion. Ang ginamit na pondo. Wakman nahitabo. Kaya nasuko man ang mga tao. Hindi nangyari dahil nagalit ang mga tao. Ilan man. Dahil niloko nila Mahuhuli mo niya, hindi mauong ako ang pipirmahan. Pinapirma nila, mga kababayan, na listahan daw sa ayudat, and then People's Initiative pala. Nasuko ang mga tao, naundang sila. Nagalit ang mga tao, natigil. Na-question sila sa COMELEC. Na-question sa COMELEC.
Ngon sila, imbestigahan na lang nato ni si Inday Sara, himuan ni nato o akusasyon. Ang sunod na step nila mga kababayan, inimbestigahan si Sara doon sa Kongreso. Gumagawa-gawa sila ng akusasyon mga kababayan. Hapit nila Katya, si Gina Acosta. Muntik na nilang pinatay si Gina Acosta yung ni Sara. Tauhan. And then alam na natin ang mga pangyayaring iyan mga kababayan hanggang umabot na sa impeachment talaga ni VP Sara, na impeach si Sara sa Congress, and then andyan pa rin si VP Sara Duterte. Hindi nila magalaw mga kababayan. Kaya humantong na sa pagpadukot nila sa tatay talaga ni VP Inday at pinatapon sa ICC. So ano masasabi niyo dito mga kababayan na unang-una kinumpirma ni VP Sara na bangag talaga si BBM at hindi na sekreto ang kanyang paggamit ng pulburon di umano? Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.